Maraynal daw mga manuy mga manay, mga tugang ko, salbay sa Bicol Region at sa buong Pilipinas, sa kasabong mundo. Ako po si Dante Maravillas, Bicolano broadcaster, journalist, vlogger from Albay. Panalo tayo mga kababayan sa round 1. Hindi man na-convene tulad ng report ng ABS-CBN. Kahapon, yung Senado, as an impeachment court. Pero nagawa mga kababayan ng minority senators sa pamumuno ni na Senador Coco Pimentel at saka Risa Ontiveros. Nagtagumpay sila para mapanumpa at least mga kababayan si Chis Escudero bilang presiding officer ng impeachment court. At mamayang hapon, alas 4, yung mga senador naman yung manunumpa. Then eventually, bukas, Wednesday, June 11, iko-convene na po nila as a consequence nito yung Senado bilang impeachment court. So tagumpay sa round 1. Ito yung balita ng ABS-CBN. Senate minority fails to convene impeachment court on Monday. Pero si Chis Escudero, nagawa ng minority leader na mapasumpa. Sabi dito po, sa report ng Philstar, Chis takes oath, setting in motion impeach trial. Yan finally, after hours of plenary debate, Senate President Francis Escudero took his oath last night as presiding officer of the impeachment court, setting in motion the trial of Vice President Sara Duterte. Nagtagumpay ang ating mga magigiting na matitinong senador from the majority bloc headed by Coco Pimentel and Risa Ontiveros mga kababayan. Hindi umobra ang pagmaniobra ni Chis Escudero at iba pang mga senador ni Piatos. Tapos kahapon mga kababayan, nagyabang si talagang proud na proud si kababayan din namin, Bicolano rin from Camarines Norte, si Robin Padilla. Kahit niya sunugin ninyo ako, mangangamoy Rodrigo Roa Duterte pa rin ako, declaring his loyalty to Digong and Sara Duterte. Sabi ko nga po, idadamay pa tayo ni Robin Padilla. Yan sabi niya kahapon kasi may resolution siya na final para i-dismiss ang impeachment case laban kay Sara. Sabi niya, kahit sunugin mo ako dito, nangangamoy Rodrigo Roa Duterte ako. Bakit mo pa idadamay kabayan yung ating mga mamamayang Filipino na sunugin ka para patunayan na amoy Duterte ka? Huwag mo kaming idamay na maging kriminal. Kayo sanay dyan In fact, sabi mo pa, hindi ako abogado, madalas akusado. O di ikaw nang gumawa, patunayan mo sa amin na amoy Duterte ka. Una, para malaman namin, di ikaw ang sumunog kay Digong. Puntahan mo siya, sunugin mo doon sa dahig. Tapos ipaamoy mo sa amin yung abo. Para matry namin kung ano yung amoy, then isunod mo yung sarili mo, sunugin mo. Diyan sa loob ng Senado, magbuhos ka ng gasolina, sunugin mo sarili mo. Tapos aamoyin namin. Doon lang kami maniniwala, kabayang Robin Padilla, na yung amoy ninyo, ni Digong pareho. Pero pag hindi mo yan ginawa, hindi man po kami maniniwala. Kaya kung ako sa'yo, gawin mo na ngayon. Larga ka muna papuntang dahig, tunugin mo si Digong. Dalhin mo dito yung abo, amoyin namin. Pag naamoy na namin, then pasok ka dyan sa Senado, sunugin mo sarili mo. Amoyin naman namin. Pag pareho, di okay. Kumbinsidio kami. Kaya gawin mo na kabayan, itong pagyayabang mo na kahit sunugin ka, amoy Rodrigo Roa Duterte ka. Pero hindi kami gagawa niyan kasi wala kami pong dugong kriminal. Wala kaming ganyan. Huwag mong idamay yung mga mamamayang Pilipino sa kayabangan mo. At sa kayang resolution mo, hindi man yan magtatagumpay sigurado. Kasi dadaan yan sa rules. Alangan man, yung mga senador na matitino, palulusutin yan na kagaguhan mo. Hindi papayag yung mga matitining senador. May natitira pa na mga matitinong senador. And in fact, mga kababayan, sa butuan to convene, majority na mga kababayan ang bumoto. Kasi feel nila ang pressure ng ating mga mamamayang Filipino, ng publiko. Yan ang bumoto para i-convene. Nadala pati si Escudero po. Convene. Si Ontiveros, si Pimentel, siya yung nanguna. Pati si Cayetano po, si Bongo, si Estrada, si Chis Escudero, si JB Ercito, si Gatchalian, pati si Subiri. Karamihan doon, mga kababayan, ilan sila? Siyam. Karamihan doon, perceived to be allies ni Sara Duterte ni Digong. Pero tingnan ninyo, kaya talaga po mga kababayan, kailangan talaga
madiretso yung impeachment trial at sa tingin natin, magiging tuloy-tuloy na ito. Kasi mamaya, susumpa na po yung lahat ng senador bilang mga senator judges. Then bukas, they will convene. Hindi man nagawa mga kababayan na mag-convene kahapon, at least nakasumpa na mga kababayan si Chis Escudero at mamaya yung ibang mga senador bilang mga senator judges. Yung hardliner talaga to dismiss si De La Rosa, si Padilla, si Marcos, Aimee, Tolentino, Villar, yung mag-inang Villar. At yung no comment yet, si Binay, si Pia Cayetano, si Lapid, si Ligarda, si Po, Revilla, Tulfo, Villanueva. So napaka-importante na talaga mga kababayan, yung pressure galing sa publiko. And you know, pati dito sa amin, other than yung Ateneo de Naga University, na sumama sa iba pang mga university sa Mindanao, sa nagsalita as additional voices po in the mounting pressure laban sa Senado to forthwith proceed with the trial. Yung aming mga IBP members, Integrated Bar of the Philippines Albay Chapter, naglabas na rin po ng statement. O ito po mga kababayan, basahin ko po sa inyo yung statement ng Integrated Bar of the Albay, the Philippines Albay. On the pending impeachment matter, we express concern over the inaction of the Senate on the pending impeachment matter against the Vice President. The lack of any action by the Senate since the articles of impeachment was transmitted to it on February 5, 2025 is causing legal and political uncertainty that ultimately undermines the rule of law in the country. The uncertainty serves only to erode the integrity, impartiality, and credibility of the Senate as the institution entrusted with duty to try and decide impeachment cases. The delay is unfair to all. It prevents the complainants from proving their case, while at the same time deprives the respondent of the opportunity to defend herself from the charges. More importantly, the constitutional process on the impeachment is unduly suspended. Tama po. Hindi lang ito para sa prosecution. Para din ito sa defense. Para ito mismo kay Sara Duterte para malinis ang kanyang mabantot na pangalan. Bumantot ng bumantot ang kanyang pangalan bilang isang politiko, bilang isang tao, bilang isang vice-presidente. Ang nagpabantot niyan siya mismo. Ngayon, para malinis ang kanyang pangalan, kailangang sumailalim siya sa trial. Pinipigil nitong mga kaalyado niya, ilalong bumantot. Kasi nga po mga kababayan, iisipin ng publiko, pinagtatakpan ninyo kasi guilty. Kasi totoo yung mga akusasyon. Ngayon, sabi ninyo, walang katotohanan, politika lang ito. Patunayan ninyong walang katotohanan, politika lang ito. Diretso na ang trial. Pero habang yung mga senador na kaalyado ninyo patuloy sa pakikipaglaban para hindi matuloy ang impeachment trial, lalong gigigil ngayon ang ating mga mamamayang Pilipino. Kita ninyo, buong Pilipinas na. Kahit yung IBP Albay, nagsalita na rin po. Yan o, pinalabas mga kababayan kahapon. So sabi ng Integrated Bar of the Philippines Albay Chapter, as the impeachment court, the Senate is duty-bound under Article 11, Section 3.4 of the Constitution to expeditiously act on the pending impeachment matter. If ordinary courts, tribunals, and government officers are obligated to speedily act on matters brought before them, there is more reason for the Senate to immediately act on the articles of impeachment transmitted to it as required by no less than the Constitution itself. Like any other court, it cannot refuse to render a decision on any case or matter brought before it. For only by taking action can the issues and the opposing legal arguments raised be properly disposed of. We call on the Senate to act on the articles of impeachment according to its sacred constitutional duty
We call on the Senate as the impeachment court to decide the matter in accordance with the principles of due process, fairness, and impartiality. Yan ang statement of IBP Albay Chapter Board Officers on the pending impeachment matter. So palakas ng palakas mga kababayan at padami ng padami ang nagsasalita. Ito naman yung balita galing mga kababayan sa abogado.com.ph. Pressure mounts on Senate to convene BP Sara impeachment trial. Galit na po yung mga tao. So sabi dyan, the Philippine Alliance of Human Rights Advocates or PARA called on the Senate to constitute itself as an impeachment court and start trying the impeachment complaints lodged against Vice President Sara Duterte. Ang daming kuskus balungos, ang daming pandidribol at buladas. Simple lang ang gusto ng taong bayan, litisin si Sara Duterte at ipalabas ang katotohanan, said para Secretary General Edgar Cabalitan. Yung debate po kagabi ng mga senador, walang kakwenta-kwenta, paulit-ulit. Nonsense debates, mga kababayan, yung nangyari. Inubos lang nila yung oras. Pagkatapos yung ibang mga senador, tulad ni Tol Tolentino na isa ring Bicolano, ang gustong mangyari, pati si isa ring half Bicolano, si Mig Subiri, gusto, mga kababayan, posisyonin nila, idiretsoan niya, pero hanggang June 30 lang, yun ang paniwala nila. Kaya sabi po ni Laila de Lima, this is a recipe for railroading. Sabi natin, gusto nilang ilutong Macau. Imagine, 19 days, 7 articles of impeachment. Gusto nilang tapusin mga kababayan yung trial, 19 days. Siguro na nga po, 3 impeachment, articles of impeachment, inabot ng kalating taon, 6 months. Kaya sabi ko sa inyo, tatandaan natin itong mga senador na to, na winawalang hiya ang ating konstitusyon. Nagsalita na nga rin mga kababayan, si Chief Justice, Supreme Court Justice Carpio. Sabi niya, Senate violated the Constitution with 4-month impeachment delay. Grabe po, kaya sunod-sunod ang mga grupo mga kababayan na nagpapalabas ng statement of condemnation laban sa Senado. Sabi po ni Carpio, from my point of view, nag-violate na sila dahil hindi nila inumpisan kaagad. Si Chis Escudero po, may bago naging meaning ng forthwith. Ang forthwith daw, ang ibig sabihin, di agad. Di agad daw ang ibig sabihin. Hindi natin maintindihan kung ano ang dumapo sa utak ni kabayang Chis Escudero. Bakit gano'n na ang kanyang kaulugan ng forthwith? Nasa mga estudyante po, mga kabataan, agad-agad nilang naintindihan na ang ibig sabihin ng forthwith immediately, walang patumpik-tumpik, agad-agad. Sa kanya, di daw agad-agad. Naapektuhan po ng pagpakilay si Chis Escudero, mga kababayan. Bumara yung utak na bara ng kanyang pagpakapal ng kilay. Yan ang ating observation. Biglang nawala yung brilliance, mga kababayan, ni Chis Escudero bilang isang abogado. Sabi ni Carpio, ba't ngayon nga, 4 months na, hindi pa sila nag-uumpisa. So talagang tingin ko labag na sa konstitusyon. So ano po dapat gawin? Siguro, justice naman kayo dati at abogado kayo. Mag-file na kayo ng asunto sa Senado, laban sa Senado. File na kayo, papanagutin itong mga senador sa pag-violate. Consummated na yung kanilang violation, nagawa na nila. Sabi po ninyo, file na po ninyo ng kaso for violating our Constitution. Abogado naman po kayo at ex-justice, senior associate justice. Para hindi po pamarisan ang susunod nating mga senador, itong mga ginagawa nila. Kaya tuloy-tuloy ang condemnation ng publiko, mga kababayan. Kaya sabi ng para, if the Senate is serious about accountability, it must beat the clock and stop dribbling. Every delay weakens the public's trust and emboldens impunity. The truth must be heard, and the Filipino people deserve nothing less. Sabi ni para Secretary General Edgar Cabalitan. Sabi dito sa balita, para alongside its member organization and civil society allies plans to join a large protest action at the Senate this Wednesday. Bukas po.
The demonstrations aims to amplify public demands for the transparency, accountability, and justice regarding the impeachment proceedings. Tuloy ang panawagan, litisin si Sara. Ngayon din, kabalitan concluded reiterating the call for an immediate trial. Kita ninyo, mga kababayan, padami ng padami. Si dating Senate President Franklin Drilon, nag-warning na rin, my message to my former colleagues who seeks hide the truth. Who seeks to hide the truth. The resolution is clearly unconstitutional. Do not play with fire, baka masunog kayo. Ano, Robin Padilla? Baka daw masunog kayo. Ngayon, sabi mo, literal na sunog ang gawin mo. Kasi sabi mo, kahit sunugin kang, mangangamoy kang Rodrigo Duterte. Talagang masusunog ka niyan. At pag nasunog ka, pero wag kami yung utusan mong sunugin ka. Dapat ikaw yung gumawa kasi sabi mo, madalas, di ka man abogado, kundi madalas akusado. O di sanay ka na niyan eh. Gumawa ng krimen. Kasi pag kaming gumawa niyan, ayaw naman naming maging kriminal. Para maniwala kami sa statement mo na kahit sunugin ka, mangangamoy Duterte ka, ikaw yung gumawa. Patunayan mo sa amin o nasunugin mo si Digong para maamoy namin kung anong amoy. Then isunod mo yung sarili mo. Diyan mismo sa loob ng Senado, silaban mo yung sarili mo para maamoy namin kung magkaparehas nga kayo ng amoy. Pero itong sinasabi naman ni dating Senate President Franklin Drilon, iba naman itong sunog. Do not play with fire, baka masunog kayo. Huwag ninyong subukan. Ang ating mga mamamayang Filipino, baka mag-alsa, magsisi kayo. Yan ang ibig sabihin ni Franklin Drilon, mga kababayan. Ngayon, yung Association ng mga Catholic Schools sa buong Pilipinas, mga kababayan, sumali na rin sa panawagan na ituloy na ang impeachment trial laban kay Sara Duterte. Yan o. Catholic schools joining mounting calls to start BP Duterte's trial. Itong SIAP, which represents Catholic schools across the country, said that proceeding without further delay with Duterte's impeachment is a constitutional imperative, as affirmed by legal and constitutional experts. This is the moral imperative to search for truth, to defend the impeached, and to uphold the rule of law. This is also the democratic imperative to protect our principles of due process, checks and balance, transparency and public accountability, sabi po nila. Sabi po ng SIAP, nitong ating mga senador should rise above individual and political interest, calling on them to honor the vow to serve the Filipino people. This was your vow when we elected you. This was your commitment to the Filipino people. This was the promise you made to your God, who blessed you with the power to lead and serve. We pray that you honor your vow, commitment, and blessing with spiritual discernment, courage, and action. Sabi po, mga kababayan ng SIAP. Kaya yung sinasabi ni Bato de la Rosa na nang mag-ikot-ikot daw sila, mag-ikot-ikot siya sa Pilipinas during the campaign. Ayaw daw ng taong bayan ng impeachment. Kayo man lang po, yung kampo ninyo ang ayaw. Eh di kami na naniniwala doon sa statement ni Sara Duterte na I want a bloodbath. Pang-cover lang niya yun. Pero ang totoo, ayaw niyang matuloy yung impeachment trial kasi mabubulgar yung lahat ng baho niya. Yan si Bato. There are always two sides of the coin. Bakit ba? Wala bang value yung mga taong bayan na nagsasabi na ayaw namin ng impeachment? Gusto nila ang ibang value ng Senado ay yung mga tao na nagsasabi na forthwith tuloy yung impeachment na yan. Ano, kalimutan na natin yung ibang tao na majority na nagsasabi na ayaw namin ng impeachment kasi panggugulo lang yan sa ating bansa. Lalo tayo nagiging divided. Lalo nasisira ang ating ekonomiya. Mga investors umaalis na dahil ang gulo ng Pilipinas. So yun lang po, Mr. President. I am 101% supporting you. What's your stand, Mr. President? Thank you, Mr. President. Ang nanggugulo po kayo, yung amo mong si Sara Duterte nagbanta sa ating Pangulo. Napakalinaw. Sino ang sige ang maisog rally kung hindi yung kampo ninyo? Sino yung walang tigil sa paninira sa ating Pangulong Bongbong Marcos? Di ba kayo? Yung grupo ninyo? Tapos sasabihin ninyo,
nagugulo ang Pilipinas. Kayo kasi ang nanggugulo. At itong impeachment process, mandato sa inyo na gawin ninyo bilang mga senador. Kung ayaw ninyong gawin, hindi ninyo magawa ang mandato ng konstitusyon, di mag-resign kayo, umalis kayo bilang senador. Kasi hindi man kayo senador ng Pilipinas, senador kayo ni Digong. Duterte na nga kayo eh. Pinaglilingkuran ninyo, isang pamilya lang. Tapos sisweldo kayo galing sa kaban ng bayan. Hindi yan maari. Kaya pag sinabutay ninyo ang impeachment trial, aalsa ang mga mamamayang Pilipino to abolish the Senate mismo. Kasi binalahura ninyo ang Senado. Yan ang mangyayari. Tandaan mo yan, Senator Bato. At malamang sa malamang mapabilis yung release ng warrant of arrest galing sa ICC. Natutuwa niyan ang ating mga mamamayang Filipino para manahimik na kayo doon sa dahig. Di doon kayo, mga supporters ninyo, mag-rally araw-araw. Pati doon, yung lugar doon, sa harap ng ICC po sa dahig, pinangalanan na ang mga DDS pong Duterte Street. Talagang mana kayo sa China. Mahilig kayo magpangalan sa lugar na hindi inyo. Yan ang pangalan doon, Duterte Street, Duterte Park. Yan ang tawag nila. Napaka-assuming kayo. Ngayon, sabi po ng UP faculty, itong impeachment trial niya, susi ito to unlocking BP Sara bank accounts. Kaya talaga, they're moving heaven and hell para mapagtakpan si Sara Duterte kasi pag nadiretso yung impeachment trial, bubulwak mga kababayan sa ating harapan ang milyon-milyon na itinatago base po sa naging pahayag ni dating Senador Trillanes. Yung mga bank accounts ni Sara, damay pati si Digong. Kaya gusto nila, isabutay yung trial. So sabi dito sa balita, the University of the Philippines College of Mass Communication, UPCMC, has joined mounting calls for the Senate to convene the impeachment court and begin trial proceedings, saying that the move is essential to uncover the truth behind Vice President Sara Duterte's alleged misuse of public funds. Sabi ng mga MASCOM students, the trial niya can compel transparency by ordering the opening of accounts and the release of financial records. This includes the power to grant immunity to bank officers, disbursing agents, government cashiers, and other personnel with direct knowledge of transactions involving the office of the Vice President. Kung walang sala po, hindi totoo yung mga na-file na articles of impeachment, lalo na yung tungkol dito sa pagwaldas, allegedly, ng pera ng bayan, ang dapat interesado na iporso ang trial. Mismo dapat si Sara Duterte. Kaya lang yung sabi niyang, I want a bloodbath, iba man po ang ginagawa ng kanyang mga kaalyado. At hindi niya sinasaway. Ang ibig sabihin, yung bloodbath na statement niya, hindi man totoo. Baliktad, mga kababayan, ang gusto niyang mangyari. Walang trial na dapat matuloy. Yan ang ibig niya sabihin. Puro baliktad ang statement, mga kababayan. So sabi nila, such immunity is vital to enabling insiders to testify without fear and transform them into whistleblowers and critical witnesses for the nation. The Senate Impeachment Court would also be empowered to order the production of documentary and physical evidence, including land titles, certificates, property photos, and the results of site inspections that could shed light on any unexplained wealth linked to Duterte, her relatives and close associates. So sabi po ng UPCMC, these investigative mechanisms are anchored in the people's constitutional right to information on matters of public concern, a right intimately tied to press freedom and freedom of expression. It also expressed concern over what it described as inaction and reluctance on the part of Senate President Francis Chis Escudero and several senators to begin the proceedings, warning that hesitation only protects powerful officials from scrutiny. Ang ibig sabihin po niyan, gusto nilang i-cover up. Mismo yung Senado, yung mga kalyado ni Sara Duterte, gustong i-cover up po ang maling gawain. Hindi po tayo papayag, mga kababayan. And hats off dito, mga kababayan, sa ating mga senador na talagang matapang na nakipaglaban kahit sila po ay belonging to the minority.
hindi umobra yung mga senador, napilitan yung mga senador na mag-convene. So mabuhay ang ating mga magigiting na senador from the minority. Nakipag-usap po kami sa inyong lahat. So please, maging reasonable naman po tayo at tumupad naman po sa mga kasunduan. Mapagbigay po ang minority. Nakipag-usap po kami sa inyong lahat. Pumayag po kami. Pumasok po kami dun sa kasunduan na sige, i-refer na muna sa Committee on Rules. Ipasa ibang araw yung panunumpa nating lahat before the presiding officer. Pero siya ay manunumpa bilang presiding officer ngayong gabi. Natural na epekto na kapag ngayong araw manumpa ang presiding officer, bukas ay tayong lahat naman manunumpa bilang senator judges, natural na epekto yun na we have constituted an impeachment court. Hindi yun po ang unang issue na ni-raise na prejudicial issue. Yun lamang na bakit hindi idadaan din sa Committee on Rules. Nagbigay na po ang minority dyan. Tinilad-tilad na po natin yung original motion na hindi muna mag-constitute as impeachment court ngayong araw, i-refer nga sa Committee on Rules gaya ng hiniling ng good gentleman from Camarines Norte and BARM at ngayong gabi, yung presiding officer lamang manunumpa. Bukas, tayong lahat ng iba ay manunumpa. At yung unang tuwal na araw ng trabaho ng trial court ay sa Miyerkules pa. So please, maging reasonable naman po tayo at tumupad naman po sa mga kasunduan nung tayo ay ilang oras na nagbubuo ng kompromiso na handa na nating tanggapin dito. There is no harm na nag-convene na tayo bilang korte bukas dahil wala pang gagawin ang korte bilang korte sa Miyerkules pa po. So I am appealing to the plenary, i-uphold naman natin yung pinaghirapan nating compromise nitong nakaraang 2 araw. Please lamang po mga kasama, palihog mga kauban. Yan ang magiting na senadora mga kababayan. Matapang, magaling, naninindigan para sa tama. Malayong malayo si kabayang Chis Escudero. Ito yung pwedeng tumakbong presidente o vice-presidente mga kababayan. Lumalaban para sa tama. Tapos itong si Coco Pimentel, kung bumalik ito sa Senado sa 2028, ako personally, ikakampanya ko po ito si Coco Pimentel. Kasi ipinaglalaban niya yung tama. Ganon ang mga ori ng senador ang kailangan natin po. Kaya nanginayang ako kay Chis Escudero. Sabi ko, kung si Chis Escudero sana, naging matino. Ang totoo niyan mga kababayan, si Chis Escudero is the most hated senator ngayon po. Dahil sa kanyang behavior, dahil dito sa issue ng impeachment. Mas hated pa siya ngayon kaysa kay Bato de la Rosada at kay Robin Padilla, kay Jaime Marcos, kay Marcoleta, kay Bongo. Kasi siya yung leader ng Senado. Sabi nga dito sa amin, padarahan kan maraot na ugali, padarahan kan maraot na gibo. Yan si konsentidor. Yan si Chis Escudero. Hindi siya decisive na leader. Patumpik-tumpik. Pansarili yung pinaglalaban, mga kababayan. Napakalinaw yung sinasabi sa konstitusyon, tapos binaliktad niya yung meaning, di daw agad. Yung agad-agad, naging di agad ang kahulugan ng forthwith. Saan kapulutin yan, mga kababayan? Nagsarili siya ng Webster, mga kababayan. Ngayon, pakinggan natin yung pakikipaglaban ni Coco Pimentel sa pagmagiting na senador. Kahit patapos na siya, hindi mananalo tong congressman, pero hindi bale. Hindi siya remis sa kanyang trabaho bilang senador, outgoing senator mga kababayan. So we honor these people, the senators na ipinaglalaban ng tama. Yan si Coco, mga kababayan, ibalikta natin sa Senado sa 2028. Because of the impeachment case against the Vice President, the Senate itself is now on trial. The reputation Correct. and dignity of this institution we hold so dear, painstakingly built up by the many senators who have served before us, together with our own efforts, are now being attacked online and in the real world out there. Outside our own gates this morning, there was a demonstration involving a substantial number of our constituents. The root cause of this is the apprehension of our people, based on recent pronouncements and developments, that there will be no impeachment trial against Vice President Sara Duterte. Respected academic institutions and other organizations have spoken with one voice.
We call on the Senate of the Philippines to comply with its constitutional duty to forthwith proceed with the impeachment trial of Vice President Sara Z. Duterte. These are the UP College of Law Faculty, the Philippine Political Science Association, the San Beda University Graduate School of Law, the Ateneo School of Government, De La Salle University, University of Santo Tomas, and Adamson University, among others. I am submitting copies of their statements to the Secretariat to form part of the records of the Senate. People have also taken to Facebook, TikTok, Twitter, Correct. and other social media platforms to Kasama voice tayo their doon. concerns and frustrations. Across these channels, the sentiment is clear and growing. Nagkaroon ng agam-agam ang taong bayan. Bakit parang pinapatay na ang impeachment proceedings? This question reflects a deep unease among our citizens, a growing fear that the impeachment process is being deliberately stalled or even quietly ended. There is confusion as well as distrust at a time when our constitutional duty demands decisive and quick action and not unnecessary delays. Or more than 4 months since the filing of the articles of impeachment, and the Senate has not yet started the trial. Tama lang po na mainip ang taong bayan kung kailan ba natin gagampanan ang constitutional duty natin. Indeed, there is a reason for the no trial fears of our countrymen. The Senate President refused to convene the Senate as the impeachment court from February to May 2025 because he believes that the Senate could not act on the articles of impeachment while it was not in legislative session. We have an honest difference of opinion on this matter. For the record, I believe that the Senate has a separate existence as the impeachment court from the Senate, which is a part of the legislative department. The Senate as the impeachment court is governed by Article 11 of the 1987 Constitution. The Senate as a part of the legislative department is governed by Article 6. In short, legislative functions of the Senate are found in Article 6. The other functions of the Senate found outside of Article 6 of the Constitution are therefore what we can call the Senate's non-legislative functions. This conclusion is bolstered by the case of Pimentel Jr. versus Joint Committee of Congress, which involved the function of the Senate as part of the National Board of Canvassers for President and Vice President, a function which is found in Article 7 of the Constitution. They don't believe how. The Supreme Court ruled in this case that the legislative functions of the 12th Congress may have come to a close upon the final adjournment of its regular sessions on June 11, 2004, but this does not affect its non-legislative functions. What is more important to me is the entry in the judgment which states as follows. In sum, despite the adjournment sine die of Congress, there is no legal impediment to the Joint Committee completing the tasks assigned to it and transmitting its report for the approval of the joint public session of both houses of Congress, which may reconvene without need of call by the President to a special session. I want to focus on the phrase, without need of call. Wala pong sinasabi na ang Senado as the impeachment court shall meet only while the Congress is in session. Wala po yan. Clearly, therefore, the Senate as the impeachment court could have proceeded with the trial of the articles of impeachment even if the Senate as a legislative body was not in session. But that period of time from February to May 2025 is lost time already. The remedy is simple. Sinayang ni Chis Escudero kasi pikikontinuaran niya siguro yung kapwa niya mga senador para ma-maintain niya yung Senate presidency. Kasi naka-schedule na yung mga kapwa niya senador, kasama siya doon kasi nagpaparis siya. Nanood ng fashion show ng kanyang asawang si Hart Evangelista. So nakaboking na sila. Kaya sinayang nila, mga kababayan, sinayang nila yung panahon from February 5 hanggang Hunyo. You see?
na pwede sana sila, iyon ang sinasabi dito ni Coco Pimentel, na pwede na sana sila, mga kababayan, na trial kay Sara Duterte. Wala na, lost na niya. Lost time. Pagkatapos, sasabihin nila, pwede niya tayo mag-trial, 19 days lang. Ano yan? Sabi ni Dilima, that is a recipe for railroading. Ilulutong Macau nila, mga kababayan. Huwag tayong papayag sa ganyang mga agenda nila. Napakaiitim ng kanilang agenda, mga kababayan. Kaya magbantay po tayo araw-araw. As senators, we have taken an oath to support and defend the Constitution of the Philippines, that I will bear true faith and allegiance to the same. Let us follow what the Constitution says, Correct. most especially those provisions which are directed at the Senate. Sabi ng Konstitusyon, trial by the Senate shall forthwith proceed. There is no if, no unless, no when convenient. Indeed, the Senate has a constitutional duty to hold the trial of an impeachment complaint, especially when it has been filed by at least 1/3 of all the members of the House of Representatives, like in this case against the Vice President. Trial is the most fair course of action because the people need to know if their representatives acted properly and justly. Correct. By hearing the evidence used by them in filing the impeachment case. Correct. And in the name of due process, to give the impeached officer the chance to defend himself or Correct. herself and clear his or her name. Correct. Klaruhin ko na ang pinag-uusapan dito ay kung ano ang constitutional duty ng Senado, hindi kung guilty or not guilty na ba ang imser. Correct. Saka na ang hatol pagkatapos na ng trial. Ang importante ay mag-umpisa na ang trial pro yan ang utos ng ating konstitusyon. Correct. Mr. President, my dear colleagues, any further delay not only undermines the explicit mandate of the Constitution and our rules, it risks eroding public trust in the Senate's capacity and capability to uphold the accountability of public officers and the rule of law. Not only do many believe that the Senate is heading to a no-trial scenario, worse, many have opined that simply by inaction or by merely refusing to convene as the impeachment court, the Senate seems to believe that it can effectively dismiss or defeat an impeachment complaint duly filed and transmitted by the House of Representatives. Gusto nilang Under i-railroad. Rule 10 of the Senate's Rules of Procedure on Impeachment Trials, at the hour of the day appointed for the trial of an impeachment, the legislative business of the Senate, if there be any, shall be suspended so that the business of the trial can proceed. So in the light of all of this, and in accordance with our solemn duty under the Constitution, I most respectfully move, number one, that our legislative business be suspended. Number two, that we already convene as the impeachment court at this very moment. Number three, that the Senate President immediately take his oath as presiding officer of the impeachment court. Number four, that thereafter, the Senate President / presiding officer administer the oath or affirmation to all the members of the Senate now present. Number five, that the impeachment court then call the impeachment case against Vice President Sara Duterte and come up with a calendar for the trial thereof. Number six, that tomorrow, June 10, 2025, at 2 o'clock in the afternoon, the impeachment court call the impeachment case for the presentation and reading of the articles of impeachment by the panel of prosecutors of the House of Representatives. And number seven, that thereafter, the writ of summons be issued to the impeached officer. Hindi yun nangyari, mga kababayan. Yung nangyari lang, yung pag-take oath ni JC Escudero bilang presiding officer ng impeachment court. Kasi nagdebate sila nang wala mang paulit-ulit lang yung mga argumento. Nonsense yung mga pinagsasabi.
Inubos nila yung oras. Imagine, para lang yung pag-convene, inubos yung oras nila. Pagkatapos sasabihin nila, sige anya, 19 days tapusin natin ito. Yung pag-convene nga, hindi ninyo nagawa. Doon pa lang, inabot na tayo ng siyam-siyam. Yung mga senador mamaya pang alas 4 ng hapon, mag-take off. Tapos bukas daw, danga na yung pag-convene. You see, iniisa-isa nila lang. Purposely talaga para i-delay na i-delay. Kaya sabi po ni Laila de Lima, kailangan pa rin anya nakabantay. Vigilance is still a must, lalo na sa mistulang style tingi-tingi ng Senado sa impeachment trial. Baka sa dulo ng suspense na ito ay isang impacto dismissal. Narinig yata ni Kabayang Laila de Lima yung tawag natin sa de facto dismissal ni Senator Butas. Impaktong dismissal. Mabuhay ka, Kabayang Laila de Lima. Next election, 2028, tumakbo kang senador, personal kaming mangangampanya sa'yo. So, ija-junk natin, itong si Chis Escudero, ibalik natin si Laila de Lima, pati si Coco Pimentel. I-support natin mga kababayan. Kasi itong mga taong ito, matino mag-isip. Kita ninyo si Coco Pimentel, yung tatay niya, anti-Marcos, pati siya anti-Marcos. Pero nang nakita niya na maganda na yung patakbo ng anak ni Apo Lakay, si PBBM, sumuport na po si Coco Pimentel. Ganyan ang dapat. Kontrahin mo pag mali. Pag tama naman, you support. Anyway, pare-parehas kayo. Pinili ng mga mamamayang Filipino to serve the Filipino people, hindi to serve one family. Tulad na mga senador ni Digong, sumusweldo mula sa taxes natin, tapos ang pinaglilingkuran si Digong, si Sara. Hindi po pwedeng ganun po. Ngayon, yung ating Pangulong Bongbong Marcos nagsalita na rin tungkol sa impeachment. Ito yung latest ngayon, as reported by PTV. So, well, again, the senators will decide. Well, this is really a function of the Senate right now. So, we leave it to them. It has moved already from the House. It has now been in the Senate for a few months. We are watching, of course, what the Senate President Francis Chis Escudero is doing to try to make it as a peaceful transition as possible from this Congress to the next. President Ferdinand Marcos Jr. on the impeachment trial of VP Sara Duterte, June 10, 2025. So makita ninyo, yung mga propaganda po laban sa ating Pangulo, lalo na ng mga makabayan black, na ang nagbablock sa impeachment trial, yung ating Pangulo, hindi po totoo yun. Matagal nang sinabi ng ating Pangulo. Sabi niya, ayaw niya sa impeachment. Kaya lang, na-impeach na si Sara, sundin na lang natin yung process. Na-file na sa Senado, sundin natin yung proseso. Hindi niya sinabi, i-dismiss ang kaso. Sundin ang proseso. Ito ngayon yung follow-up niyang statement ngayong araw na to. It has been moved already from the House. It has now been in the Senate for a few months. We are watching, of course, what the Senate President is doing to try to make it as a peaceful transition as possible from this Congress to the next. So, ang ibig sabihin, yung crossover po ng kaso ng impeachment trial, yon ang posisyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Tatawid siya. Pinapabayaan niya itong prosesong ito na gawin ng Senado. Yan This is really a function of the Senate right now, so we will leave it to them. Manonood lang siya sa gagawin ng Senado. Hindi niya sinabi i-dismiss kasi ayaw niya ng impeachment trial, ng impeachment case mismo. Naintindihan na ninyo, mga makabayan black, nagawa ninyo itong propaganda laban sa ating Pangulong Bongbong. Tigilan ninyo yan. Nagte-take advantage kayo Kaya kulang yung maniwala sa inyo sa makabayan black. Di ba? Sisubra kayo Gumagawa-gawa kayo ng kwento. Wala kayong pagkakaiba sa kampo ng mga Duterte. Pari-parehas yung mindset ninyo. Pakinggan natin yung sinabi ng ating Pangulo kanina lang. Well, this is really a function of the Senate right now. So we leave it to them. It has moved already from the House. It has been in the Senate for a few months. We're watching, of course, what the Senate President Jesus Madero is doing to try to
peaceful transition as possible from this Congress to the next. Ang controversy po ngayon ay kung tatawid daw ng 19th to 20th Congress. As a former senator judge, what are your thoughts on that controversy, sir? What is the controversy? I mean, it is very clear that it because there's no way that even if they start the trial now, that they will finish it before the new senators come in. So, well, again, the senators will decide. Sir, nagsubong po yung mga empleyado ng Bureau of Immigration about certain allegations of corruption against Commissioner Rubio. Has this reached your office and what are your instructions? Well, of course, we're looking at it, but you know, this mahirap mapag-aralan ng mabuti kung white paper na hindi pinirmahan at saka walang specifics. But nonetheless, everything like this, we look into it and we will continue to do that. Okay, sige, thank you. Sa cabinet revamp, sir. Update po sa cabinet revamp kung meron po mga bagong developments. You know, I have to explain that it's not a cabinet revamp. What we really did was we are still in the process of examining. Now, nasa baba na tayo. What happened really here was that I put everyone on notice that you are basically all on probation. And, okay, this time, it looks like yung iba, mabuti naman, maganda naman ang performance. Ngayon, nasa USEC na tayo, nasa mga agencies na tayo. But we are, what essentially, what you refer to as a cabinet revamp, it's not a one-shot, one-time, big-time thing. It is an ongoing thing. This is something, it is essentially putting all government agencies, departments on notice that we have to do better, and we will be looking very, very closely, and we will make that review on a periodic basis, maybe a quarterly basis. And titignan natin yung mga target ba natin, naabot ba natin on a quarterly basis. And we'll be much more rigorous in looking at the performance, not only at the top level, but all the way. And that's why you'll see, I'm sure you will see more changes in the future. Thank you. Thank you, sir. At itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow 60 mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Nengxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab ka rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Eileen Rosales sa kanyang Eileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Eileen Rosales. At cellphone number niya po, 773-798-7816.